What's up, Coffee Coders? Nandito na tayo sa ating part 2 ng ating part 6 sa ating CSS course which tackles about position property. So dito malalaman natin yung iba't ibang ginagamit na properties and values pagdating sa nav or yung navigation na tinatawag. So meron kasing dalawang types of navigation. Meron kang top nav and then side nav. So dito malalaman natin ano nga ba yung CSS behind that. So let's start. So number 1, static or position static. Ito yung type of value ng isang position na kung saan the element follows the normal document flow. Ibig sabihin, ito yung default value ng mga elements nyo which is walang ginagawa, or let's say sumusunod siya sa kung paano basahin ng HTML yung code or yung HTML file mo. So ito, it does not respond to top, left, right, or bottom. So ano nga ba yung apat na binabanggit dito? Discuss natin. So yung top, left, right, and bottom, these are the properties of CSS na ginagamit para sa positioning ng mga element, especially kapag hindi non-sticky or non-static yung value ng position mo, such as meron kasing iba pang values na pwede para sa position. Yun yung relative, absolute, fixed, tsaka sticky. So, didiscuss natin yan dahil kailangan natin itong property na to sa pag-manipulate or sa paggawa ng example ng iba't ibang values ng position. Alright? So, start tayo ngayon sa nauna. Itong static. So, let's start this one. Ayan. Pwede nyo itong kopyahin. Itong ginawa kong example dito. Ito lang naman. Pinormat ko na to. Pre-format na dito. Pero wala pa yung static na talagang gagamitin natin. Alright? So, meron ako ditong dalawang parent bukod kay body. Dalawang parent element. Isang nav and then isang div. Alright? So, sa div, meron akong dummy. Ibig sabihin, tatry natin manipulate yung height ng element na to. At the same time, yung static, dito natin ma-manipulate yung iba't ibang class na tinatawag para sa, or position property. Alright? So, start tayo kay static. Manipulate muna natin si static. So, static, lagyan natin position, static. Ayan. And then, ang gagawin natin sa dummy, increase natin yung height. So, height, 1000 px. Yan. Oh. Px yan. Refresh. And scrollable yung nagiging element. Pero, sumusunod sa flow ng scroll bar yung navigation natin na merong class static. Dahil yun yung default value niya, pwede mong hindi ilagay dito. Same lang yan may effect. Ayan. Alright? Paano daw yung top, left, bottom, right? So, sa top, pag naglagay ka dito ng value, let's say px, ang dapat na maging behavior ng yung element is move siya to the opposition of that direction rather. So, kung meron top dito, ibig sabihin mabumove pababa ng 10px yung element. Pero since nakastatic tayo, hindi pa ito magte-take effect. Magte-take effect lang to mamaya sa ibang values ng ating position. So, refresh, ayan. Walang nagiging effect dahil nga hindi, yun yung effect ng static. Hindi niya tinatanggap yung top, left, bottom, right na property na kasama sa element. Alright, so let's move on para sa next sa next value ng ating position property. So dito, yun yung sunod na relative. So relative, the element remains in the normal flow but can be adjusted using top, left, bottom, right, or bottom. So ito, susunod pa rin siya sa document flow kung paano nga ba binabasa or kung paano sumusunod yung element sa scroll bar or sa usual flow na nakikita nyo. Pero, tatanggap siya ng top, left, right, or bottom na property. So, paano yun? Let's go back to on our example. Ayan, so dito meron akong ginawang panibagong element which is have a class of relative and then syempre, aside from static, gagamit tayo ng relative na value for position. So, let's try this one. Ayan. So, instead of top, gagawin natin 30 para maiba naman, no? Ayan. Kung makikita nyo, medyo dikit pa siya. Maliit lang yung space niya pagdating sa una-unang ginawa natin. Bakit nga ba na-display siya sa baba instead of sa gilid? Dahil yung ginamit natin na nav is an example of a black element. Alright, so let's refresh this one. Mali pala, relative.
Ayan. So, lumaki yung agwat nila. And then, at the same time, is na-move pababa yung second element natin for navigation. Alright? Again, ang pagkakaiba ng static sa relative, yung relative, tinatanggap niya yung top, left, bottom, right. Pagdating kay static, hindi. Pero pareho silang nagmo-move sa normal flow ng document. Alright? So, let's move on our next example. Okay, absolute. Si absolute naman is removed from the normal document flow. Ibig sabihin, hindi magiging same na mag-i-scroll siya. Susunod sa scroll yung element. Rather, lalabas siya na parang naka-float. So, ang explanation dito, it is positioned relative to the nearest positioned ancestor, relative, absolute, or fixed. If no positioned ancestor exists, it uses the HTML element as the reference. Dito may reference na tinatawag, no? So, ibig sabihin, kung merong relative, absolute, or fixed na value as position, yung nearest na element sa kanya, ibig sabihin, doon siya magbe-base. Or relative yung magiging position niya doon sa nearest element. Alright, so paano yun? So, let's say meron ako dito ginawang example. So, dito, gumawa na lang ulit ako ng panibagong example na merong class absolute. Ngayon, babaguhin lang, syempre natin yung magiging behavior niya or depende sa value. Alright? So, lagay tayo dito, absolute. Position, absolute. Tapos, lagay tayo dito ng okay, hindi muna natin ito i-save. Tignan muna natin ito example, no? So, dito, na-position siya doon sa nearest element before niya. Alright? So, dito, kaya siya nandito again, dahil nandun siya sa below, yung code niya ay nasa below the navigation. Alright? Kaya, ang nangyari is, napunta siya sa baba. Pero kapag lalagyan natin siya ng position na top, left, bottom, right, mamumove siya to the point na hindi niya susundin yung naging sibling position ng iyong element. Okay? So, ibig sabihin, pag top, dun siya sa HTML nag-base. Pero kapag inalis natin tong top, ayan, napunta siya dun sa next element before niya. Alright? Tapos, ang isa pang napansin natin, pareho naman tong 30px. Pero, mas naunang nakita yung yung recent element na ginawa natin for nav. Ang dahilan yan, dahil nga lumabas na sa document flow yung pagkakabasa ng absolute value ng position, kaya hindi na rin niya sinunod yung usual na flow nung kaka-display ng yung element. Alright? So, yun yung kinaibahan naman ni absolute. Medyo distinguishable naman siya pagdating sa display. And then, kung nakita nyo naman, wala na siyang, hindi niya background yung blue dahil nga lumabas yung position niya doon sa usual na nakikita natin sa element. Alright? Hindi na sumunod sa normal flow yung absolute value. Okay? So, next one, meron pa tayong dalawa. So, yung fix naman na tinatawag, the element is positioned relative to the viewport. So, ano nga ba yung viewport? Recall lang tayo ng konti, no? So, yung viewport na tinatawag, yung nakikita nyong box na dito sa screen. Diyan yung user view na nakikita nyo, and then nagbabago yan syempre pag nag-i-scroll kayo. Yung viewport na tinatawag. Alright? Pero, bounded siya lagi by box kung saan kayo nag-view ng iyong webpage or website. Alright? So, try natin yung fix na tinatawag. Okay. So, dito, let's try the fix. Alright. Wala kang mapapansin masyado sa kanya. Pero pagka nag-scroll down ka, ayan. So, yung scroll down, nakadikit siya dun sa viewport. Alright? Kung nasa nakaposition yung navbar or navbar element, nandun din yung nilagay mong element na may value as. Yun yung nangyari sa ating view. Bakit nga ba dito na siya nakaposition? Kasi nag-behave siya as absolute. Gaya dito. Alright? So, pag in-adjust natin to, gawin nating
60px. Ayan. So, pag 60px, parang nagkaroon ng 4 na navigation. Pero, iba't iba yung nagiging behavior na lang, 4. Alright? So, yun yung fixed position value. Alright? So, punta na tayo sa last na last property value ng position property. Okay, pagdating naman kay sticky, the element behaves like a relative until it reaches a specified score position, then it behaves like fixed. I-translate ko lang to ng konti. Kapag ka nasa viewport ka, or let's say, hindi mo pa ini-scroll yung webpage, akala mo, para kang nag-relative value. Pero kapag ka ni-scroll mo na yan, magbe-behave siya as fixed. So, paano yun? So, let's say dito, gawa na lang tayo ng bago. Sticky. Yan. Tapos, position, sticky. And then, increase natin yung top to 90. Refresh. Yan. Increase pa natin mga 100. 50. So, dito, nag-behave siya as relative. Alright? Dahil nga nag-display siya dun sa baba. So, pag tinanggal natin to, let's say, dagdagan na lang natin ng nav4 para distinguishable yung menus or yung buttons niya. Ayan. So, nag-behave siya as relative. Pero kapag in-scroll natin yan, naging fix yung kanyang behavior. So, yun yung pagkakaiba ng iba't ibang values for position property. So, ang na-discuss natin, meron tayong static, meron tayong relative, meron tayong absolute, meron tayong fixed, at syempre, meron tayong sticky. So, useful yan, syempre, kapag gagawa ka ng navigation buttons or navigation toolbars or side nav, pwede siyang ma-implement at your own. Alright? So, kayong bahala mag-explore kung paano nyo siya pwede ma-implement sa inyong code. At the same time, kung paano nyo malalaro yung iba't ibang values. Pero pinakitaan ko na kayo kung paano siya gamitin kapag meron kayong navigation. Alright? And then, itong code naman is papasa ko din sa aking Discord. So, keep the follow rising. And then, let's move on to our part 3 ng ating part 6. CSS course. This is Code Coffee. Let's go.